Dapat gumaganyan. Good morning, everybody. Why don't you greet one another? Good morning. Kumusta kayo? Ganyan, ano? Bawal lang hindi. We want to welcome everybody to the second installment of the series, Impossible. Bakit ang dilim? Parang hindi ako makita. Nandiyan ba kayo? And again, the title of our talk for this morning is this: God cannot change. We can all be seated. Mahirap pong ipaliwanag ang isang bagay na hindi nagbabago because in this world, everything changes. I'm dressed this way. Sa totoo lang po, hindi ko alam pero nasabi lang sa akin na itong get up ko ngayon, ito yung uso dati. May mga uso dati na nagbabago ngayon at baduy na. Uso dati, baduy ngayon. Okay lang ho ba? Alisin ko na kasi hindi ko kayo makita. At baka isipin nyo, may mga nagpaparamdam dito sa lugar na ito, no? Things are changing. Cool that was yesterday, nagbago, hindi na ito. Minsan kahit ang mensahe ng media, nagbabago rin sa atin. Yung tuwang-tuwa tayo, tapos baduy na ngayon. I want to show you a poster of the Avengers. Sino rito ang nakanood ng The Avengers? Palakpakan. May kasamang, hihi! Okay. Alam nyo ba, hindi ko alam kung magiging happy kayo kung papanoorin ninyo ang pelikulang The Avengers ng 1978. Ganito ang hitsura nila. Si Loki. Ayan, ano? Si Loki, hindi mo malaman kung si Loki talaga o nag-aabang ng customer sa parlor, no? Parang, hindi mo, si Iron Man, hindi mo malaman kung LPG, di ba? Parang nalilito siya. Si Captain America, parang bagong kumpanya ng courier. Nag-iiba talaga sila. Si Incredible Hulk, tsaka si Shrek, hindi mo na mapag-iba. And again, things are changing. Lahat po nagbabago. Kahit sa mga kasabihan at kaisipan, sitwasyon sa lipunan, nagbabago. Dati, ang kasabihan, hindi lahat ng lalaki gwapo. Ngayon, ang kasabihan, hindi lahat ng gwapo, lalaki. Di ba? Nag-iiba. Dati ang babae, kapag nasa tamang edad, magpapaalam yan sa nanay niya at sasabihin niya, "Inay, gusto ko na pong magbuntis." Ano ang sagot ng nanay? "Hindi pwede, anak, magpakasal ka muna." Ngayon, baliktad. Sasabihin ng anak, "Inay, gusto ko na pong magpakasal." Ano ang tanong ng nanay? "Bakit anak, buntis ka na ba?"
Noong kapanahunan ko po, nung bata ako, pinakasikat ka kapag meron kang robot, ang pangalan Voltes 5. Ito po ang itsura niya. Sino ang nakakaalala ng Voltes 5? Taas ang kamay, may kasamang, yee! Nako, ayan, kumakanta pa ako ng Japanese for the first time. Marunong akong kumanta ng Japanese. Memorize ko yan, sabay-sabay kami. Pagkatapos ng klase, because I was studying in a public school, cleaners kami. Di ba, ganyan yan, no? Pagkatapos nung klase, cleaner, row 1, row 2, and so on. Hindi mo kailangang pagsabihin ng mga estudyante, umuwi kayo kagad pagkatapos ng klase. Nagkukumahog lahat ng batang umuwi kasi they don't wanna miss the episode of Voltes 5. Kung ikaw ay binata noong mga panahon na yun, hindi ko na inabot siguro noong mga panahon nila Lance Tembreza, ganyan ano. Kung binata ka at poging-pogi ang dating mo, ito dapat ang auto mo. La 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 la, yung auto, Bods. La 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 la. Maglibang muna. Ayan, okay. Lancer box type. Poging-pogi ka kapag yan ang minamaneho mo. Ngayon, ang tawag dyan, amag na may gulong. No? Nag-iiba. Kapag ikaw magaling ka sa communications, nagtatrabaho ka ng matindi, dapat may makina kang ganito. Yan ang tawag dyan. Di ba, no? Sino may ganyan sa bahay? Ayan. Sasakit ang kilikili mo dyan, ganun ka pa ng ganun. Takatakataktuk. Alam nyo ba, noong mga panahon na yan, ganito ang hitsura ng mga USB. Pakita mo, Bods. Yan po ang USB dati. Yung buong isang floor ng San Miguel, ganyan ang makikita mo. 1 gigabyte. I'm not kidding you. Yan po yung mga panahon na meron kayong nakikita mga karton tapos may butas-butas. Naalala nyo yun? Yun. Ako hindi ko naalala. Nakwento lang sa akin ng tatay ko. Okay. Kapag mayaman ka at sosyal ang pamilya mo, ganito ang itsura ng telepono ninyo. Yung talagang literally, dinadial mo pa yan. Tapos, 2 years kang maghihintay. Halimbawa, nag-apply ka sa PLDT, sasabihin sa iyo 2 years. Bago ka magkakaroon ng linya. Pag may linya ka, pag dampot mo ng telepono, may nagsasalita. Ang tawag dyan, party line. O, yung mga malakas ang tumawa, may edad na yan, no? Sasabihin mo pa, hello, party line, emergency lang po. Pwede bang makagamit ng telepono? Dati, kapag mayaman ka, meron kang cellphone. Ito ang itsura ng cellphone dati. Ngayon, paliitan ng cellphone. Yung iba, may nagsasalita, hindi mo nakikita. Hello, kumusta ka na? Yung pala, nasa loob ng ngipin yung cellphone, no? Talaga, diretso na. Ito, hindi mo malaman kung ano meron. Nandiyan na siguro yung aparador niya, di ba? Meron pa yung lunchbox sa loob. May Xerox machine pa yan nakasama, kaya ganyan kalaki. Things are changing. Pati mensahe ng mga matatanda ang nagbabago rin. Noon ang kasabihan, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ngayon ang kasabihan, aanhin mo pa ang damo kung shabu na ang uso. Nag-iiba ang lipunan. Tapos kapag bata ka, at ikaw pariwara, yung talagang nagwawala ka, ano ang tawag sa'yo ng lolo't lola mo? Isa kang alibughang anak. Lalim, no? Isa kang alibughang anak. Ngayon, kapag teenager ka, tapos nagpapariwara ka, anong tawag sa'yo? Pinoy Big Brother Teen Edition. Pati anyo ng tao, nagbabago. Diba, no? Papakita ko po sa inyo ang class picture ko nung ako'y grade 6 sa public school. Ayan. Ika-qualify ko lang po, number 1 kaya po black and white yan, mahal po ang colored nung panahon ko, iba ang presyo. Pag class picture mo, pumili ka ng colored, pang mayaman lang yan. No? Kaya kapag ikaw isang ordinaryong gwapong kagaya ko, ma'am, black and white na lang po. No? Yan ang babayaran mo. Ngayon, nare-realize nyo na nagbabago ang physical na kaanyuan ng tao. Ano ang marami ako dati na wala na ngayon? Tama ang sagot nyo, innocence. Okay. Kahit mensahe ng awitin nagbabago. Nung ako ay high school,
at nagsimulang manligaw. Ito ang awitin ko sa aking gustong ligaw. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Ooh, don't imagine you're too familiar. I love you just the way you are. Dad! Oh. Dad, hindi na uso yung song na yan, no? Bakit? Yan yung kanta ko dati. May bago ng version May yan, bago no? ngayon, Oo. Just the way you are. Meron. Sige nga, banata mo nga. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause you're amazing, just the way you are. Ba? Oo nga, ano? Thank you, anak. Tama, may bago na. Alam mo, nakikinikinito ko, may kinabukasan kang bata ka. Ang hilat sa mo, parang nahulaan ko, gwapo ang tatay mo. No? Ang lakas ng tawa niyo. Okay. Pero pag nagkwento ang mga lolo't lola natin, nung ligawan nila, yung mga alam ang awiting ito, ito ang kanilang theme song. Where do I begin to tell the story of how great this love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she gave to me. Where do I start? Ew, Dad naman, ang tanda-tanda na ng kantang yan. Diyos ko, may bago na, no? Ew. Guys, kung kaedad niyo ako, patunayan niyo at samahan niyo akong kumanta. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashbacks start to standing there on the balcony in summer air. That you were Romeo and you were throwing Hamlet, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all that's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Kahit awitin kapareho ng titulo, nag-iiba, nagbabago. Mabuti na lang, merong hindi nagbabago. Tanungin niyo ako ano? Malachi chapter 3 verse 6. It says, God speaking to the people of Israel is saying, I am the Lord, and I change not. Sabay-sabay basahin.
I am the Lord and I change not. Sa kabila ng mga pabago-bagong panahon, sa kabila ng pabago-bagong kaisipan, sa kabila ng pabago-bago ng tao, merong isang katotohanan na hindi nagbabago. Mabuti na lang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po nagbabago. First, pwede po malakpak. 1 John chapter 4 verse 16, it says there, God is love. Ang pagmamahal ng Diyos, kung ang Diyos hindi nagbabago, ang kanyang pag-ibig hindi rin nagbabago at hindi nagmamaliw. Hindi maaaring magbago ang Diyos. Tanungin niyo ko bakit? Because He is God and God is God and God cannot change. Theologically speaking, because God is God, He cannot change. Ang tawag po sa theology dyan, immutable. God is immutable, therefore He cannot change. But also in a more personal sense, God cannot change because of His love for us. Kapag ikaw nagbasa ng Biblia, sinimulan mo sa Old Testament, and you wade your way through the New Testament, para bang nagbabago ang Diyos. Dati, noong mga panahon ng Old Testament, sumala ka ng konti, kikidlatan ka, patay ka. Malupit ang Diyos noon. Mapaghiganti, kapag ikaw nagkasala, may balik sa iyo to the 7th generation. Ang Diyos noon, racist. Kapag ikaw, Hudyo, kakampi ka ng Diyos. Kapag kinalaban mo ang bayan ng Diyos, patay ka. We have a racist God. Ngunit hindi po nagbabago ang Diyos. It was a 3,000-year journey. Ang Biblia ay isang paglalakbay ng kaisipan ng tao, ng kanilang pag-unawa sa tunay na katauhan ng Diyos, the character of God. And when Jesus came, ipinakilala niya ang katauhan ng Diyos na hindi nagbabago. The disciples were asking Jesus, Jesus, teach us to pray. And then Jesus said, this is how you pray. When you pray, you say, Our Father. Our Father. That is the image of God. Ito ang hindi nagbabago, na hindi nagmamaliw na anyo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay kaibig-ibig. Alam nating lahat yan. Tama o tama? Minamahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo'y kamahal-mahal. Minamahal tayo ng Diyos sapagkat siya'y mapagmahal. Yun ang kanyang natural sa kanya. Hindi ko na po matagalog, that's His nature. At ito ay hindi nagbabago magpakailanman. Hebrews chapter 13, verse 8. It says there, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sa Tagalog, minahal ka ng Diyos kahapon, minamahal ka ng Diyos ngayon, at mamahalin ka niya bukas. Wala kang maaaring gawin. Uulitin ko, wala kang maaaring gawin upang baguhin ang pag-iisip ng Diyos tungkol sa iyo. You cannot do anything that can make God love you less because He does not change. Wala kang maaari at pwedeng gawin to make God love you less. Pwede po ba ako magkwento mabilis lang? Dumilim po bigla nung araw na iyon, alas 3 ng hapon, biglang nagdilim ang kapaligiran, parang alas 6 ng hapon, parang maggagabi na, pero alas 3 pa lang. Tanongin niyo ako, bakit? Abay, sumabog po ang Bulkang Pinatubo. Tandang-tanda ko yun, 1990s. Yung ashes po ng Bulkang Pinatubo umabot hanggang Cambodia. Kaya you would not be surprised, talagang nagdilim ang buong paligid. People were thinking that was doomsday already. Ang nangyari po niyan, lahat, karamihan ng mga tao sa Pampanga na apektado nito, lumubog ang bahay nila, hindi lang sa lahar, in the ashes. And consequently, many of our friends evacuated from Pampanga dito, sa Maynila, nagpunta. Meron akong kaibigan, ang pangalan po niya si Dina. Si Dina, siya ay nakatira doon sa Pampanga, ngunit dahil sa mga pangyayaring ito, napilitan silang mag-evacuate. Kailangan nilang lumipat sa kanilang kamag-anak sa Quezon City, hihintayin nilang tuluyang humupa ang galit ng bulkan, at kapag ligtas na, tsaka lang sila pwedeng bumalik sa Pampanga at again, tumira sa kanilang tahanan. Ang nangyari po doon, paglipas ng maraming buwan,
Kami po dati, sila Bo Sanchez and the others, we lived in one house. Kami po yung mga Catholic missionaries, puro mga brothers kami noon. And we were living in one house, tapos a few houses away, sila Dina, na kaibigan namin. Naghingi sila ng tulong sa amin, 3 kaming brothers, sumama. At inihatid sila sa Pampanga dahil alam namin may lilinisin kami, may bubuhatin kami, and so on. Pagdating namin doon sa bahay at bakuran nila Dina, tulad ng nakita namin, ang lugar baon sa abo. Madilim, mabaho, magulo. Pumasok kami sa bakuran, pumasok kami sa bahay. Habang nandun kami sa bahay, umaapuhap kami. Imaginin po ninyo ang sitwasyon. Yung basketball court dati, alam niyo po ang nangyaring yun, tumaas na yung lupa dahil sa lahar at sa abo. Yung simbahan, krus na lang ang nakalitaw. Tapos yung basketball court, ngayon yung unano, pwede na mag-dunk. No? Kasi tumaas. Tumaas talaga yung lupa, tapos naiwan yung goal nandun, nakalagay. Yung pag nag-layoff ka, pag ano, no? Talagang pwede kang magkwento nang hindi ka nang bobola, yung ganong kakatangkad. Habang nasa loob kami ng bahay, may kumakaluskos sa labas ng bahay. Nagtingin na kaming 3 brothers because we were prepared for it. Noong mga panahon po yun, uso ang looter, yung mga magnanakaw na kapag iniwanan mo ang bahay mo, nanakawan ka pa. Di ba may calamity na nanakawan ka ba? Pero nag-iisip din kami, baka ahas. Kasi noong mga panahon na yun, na-displace ho yung mga ahas, natabunan yung mga puno, natabunan yung mga damuhan ng lahar, and snakes are all over the place. Ngunit si Dina nandun. Bago namin siya mawarningan, binuksan niya na yung pinto at lumabas si Dina ng bahay. Paglabas ng pintuan ni Dina, merong sumunggab sa kanya. Malakas na ikinatumba ni Dina. Ngunit sa aming pagtataka, sa halip na matakot at magalit, tumawa ng malakas si Dina. Sobrang lakas na para bang sobrang saya niya sa kanyang nakita. Sapagkat ang kinatatakutan sa dilim ng mga panahon na yon, ang lumabas ay si Domdom. Si Domdom po ay ang kanilang aso. Domdom ang pangalan ng aso nila. Ang nangyari pala ito, sa kaguluhan at dahil nagmamadali yung mga tao para lumikas, commotion was all over the place. Hindi nila alam, akala nila na i-load nila si Domdom and so on. Consequently, to make the long story short, naiwan yung aso nila na si Domdom, hindi nasama sa Quezon City. And they have been thinking about this dog for so long the time, but they were unable to go back. At nung nandun na siya, tuwan-tuwa sila, nagpangita silang muli, nagkwento yung kapitbahay tungkol kay Domdom habang nandun sila. Si Domdom daw, sabi ng kapitbahay, hindi kailanman umalis sa bakuran ng bahay nila, ng saradong bahay na ito. Buong araw naghihintay sa posibleng pagbalik ng kanilang amo. Kakain lang, hahanap ng dilihensya, mawawala, pero pag nakakain na, babalik agad upang maghintay araw-araw. At ang araw-araw lumilipas ng linggo-linggo. At ang linggo-linggo lumilipas naging buwan at ilang buwan si Domdom naghihintay. Hindi ko po alam kung paano mag-isip ang aso. Ang alam ko, hindi niya alam kung bakit siya iniwan ng kanyang amo. At marahil sobra-sobra ang kanyang pagtatampo. At may halo rin pagtataka. Pero higit sa lahat, walang katulad na lungkot ang kanyang nadarama. Pag sama-samahin mo yon, iniwan ka, sapat ba ito upang layasan mo ang mga amo mo kung ikaw ay aso? Palagay ko, kahit po gaano katapang ang aso, hindi kaya ng powers niya na gawin ito. Being the man's best friend, ang aso po hindi nang iiwan. Ang aso hindi bumibitaw. Sa kanila walang laglagan. Faithful hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya po hanggang ngayon hindi ko makalimutan, kinukwento ko sa inyo, hindi po maipinta ang kaligayahan at ang literal na panginginig ng laman ni Domdom nung nakita niya si Dina, sa sobrang excitement niya, nung nakita niya finally ang kanyang mga minamahal na amo, at alam niyo, para siyang umuungol. Umuungol siya habang niyayakap niya. Sila Dina, umuungol siya na para bang kung tao umiiyak sa tuwa. Hindi ko alam kung umiiyak ang aso, kung may mga veterinarian dito. Pero pakiwari ko, basa rin ang mata niya.
At yung kampay ng kanyang buntot, mas mabilis pa sa galaw ng electric fan na nasa number 3. Hindi po ako nagbibiro. Tapos nilulundagan niya lahat ng miyembro ng pamilyang ito at para bang nagpapayakap, nagpapakarga, and he was the happiest creature on earth. Hindi man niya naunawaan ang mga nangyayari. Palagi ko nasa isip niya, hindi na ito mahalaga. Ang iniisip marahil lang ni Domdom, nandito na sila. And that's what matters. Ang galing, no? Nag-i-English pala yung aso? Ang alam ko, Carabao English lang, no? Pero nag-i-English din pala sila. Si Domdom, ang pinakamaligayang hayop sa balat ng lupa na nasilayan ng aking buong mata sa buong buhay. Pakitapik ang friend sa kanan, repeat after me. Sabihin mo, friend, tularan mo ang aso. Sa kaliwa naman, totoo friend, wag lang sa amoy mo. Ayan, no? Ang gusto ko pong sabihin, when it comes to faithfulness, the dog has got a lot to teach. Hindi niya alam kung bakit siya iniwan. Ngunit hindi nagbago ang pagmamahal niya because by nature, dogs are faithful. At kung ang Diyos, tingin dito, kung ang Diyos hindi nagbabago, at ang aso hindi nagbabago, ang Diyos pa kaya? If a dog cannot change when it comes to loving you, si Lord pa kaya? 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He will remain faithful, for He cannot disown Himself. It will be against the very nature of God to be unfaithful. Kapag sinabi mo ang pangalan ng Diyos, that's equal to faithfulness. In fact, in Revelations chapter 19 verse 11, the name of God was called faithful and true. That was His name. That is His name. Faithful and true. When Jesus returns again, He is to be called faithful and true, my friend. God cannot change. Psalm 89 verse 2 says, your unfailing love will last forever. Your faithfulness is as enduring as the heavens. Ang akala ng iba. Tanungin niyo ko, ano? Ulit mas malakas. Ang akala ng iba. Kapag ikaw ay nagkakasala, nababawasan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. May galit siya sa iyo. At habang dinadagdagan mo ang kasalanan, nauubos unti-unti ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Parang load, nauubos ang pagmamahal ng Diyos. Kaya may lumalapit sa akin, asking for prayers. Brother John, can you pray for me? And, oh, sure, I can pray for you. But I would tell that person, can you also pray, can we pray together? Dasal tayo pareho. Wag na, Brother John, ikaw na lang. Kasi baka hindi na nakikinig si Lord sa dasal ko kasi masyado na akong malayo sa Kanya. Feeling ng iba, kapag nagpatuloy ka sa kasalanan mo, impyerno ang destinasyon mo. May balita po ako sa inyo. Tanong nyo ano? Hindi ang Diyos ang nagtatapon sa impyerno. God never does that. Hell is your rejection of God's love. Every time you reject the love of God, He does not throw you to hell. Hell is rejection of God's love. That's why many people, they experience even hell on earth. Because they continue to reject the love of God. But for those who understand the heart of God is that it does not change. You cannot do anything to make God love you less. Pwede po ba ako magkwento pangalawa sa huli? Pwede po ba? Itong istorya ni Hosea. Sino rito ang nakabasa ng istorya ni Hosea sa Biblia? Taas ang kamay. Ang lungkot, ako lang na naman. Abay, basahin nyo nga pag-uwi ninyo. Ang Hosea po ay isang napakagandang love story. I'll give you a thumbnail sketch of his story. Si Hosea po ay isang propeta. Ang pagkwento ko sa inyo, i-good time ko na lang para ma-enjoy nyo. Gagawin kong comics, ha? Kasi seryoso yung istorya na yan. Si Hosea po ay isang propeta. At habang nagpa-prayer time siya, kinausap siya ni Lord. Tapos, sabi sa kanya ni Lord, Hosea, may papagawa ako sa iyo. Kinabahan si Hosea, naku, saan kaya ako lugar dadalhin ni Lord para mangaral? Hindi yan ang ipapagawa ko sa iyo. Mas simple ang ipapagawa ko sa iyo. Sabi ni Lord sa kanya, ang utos ko sa iyo ipapagawa ito. Mag-asawa ka na.
Uy, sabi ni Hosea, wow! Okay ang utos mo, Lord. Sige, mag-aasawa na ako ngayon. Okay, at least hindi ako single for the Lord. No? Happy ako, gagawin ko yung sinasabi mo, mag-aasawa na ako. So, sabi niya, okay, Lord, sino naman ang swerteng babae na mapapangasawa ko? Maganda. Sabi ni Lord, sexy, malambing. And by the way, ang pangalan niya is Gomer. Uy, sabi ni Hosea, nice name, unique. Gomer, yan ang uso ngayon, di ba? No? May mga babae, ang pangalan Alex, di ba? Ito Gomer, nice name, exotic. Kaya lang, sabi ni Lord sa kanya, sandali lang, by the way, Gomer is a prostitute. Sabi ni Hosea, hello, pakiulit nga. Gomer actually is a prostitute. And then Hosea had to ask God, why are you doing this to me? Why are you asking me to do such a crazy thing? And then God spoke to him and said, ikaw ang aking propeta, ikaw ang nagpapahayag ng aking salita. I want you to prophesy. I want you to prophesy to the entire Israel, hindi lamang sa salita. I want you to prophesy with your life. Ang buhay mo ay isang magiging mensahe. Kapag nakita ng buong Israel ang buhay mo, para silang nanunood ng buhay na soap opera at higit pa, habang nakikita kanila, alam nila ang mensahe na dala mo, kung gaano kadakila at ganap ang pagmamahal ng Diyos sa aking bayan. Dahil sa kabila ng kanilang pagsuway, pagtataksil at pagtatakwil sa akin, ang aking pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Imagine the scene. Hosea, pormang propeta, amoy propeta, hitsurang propeta, nire-respeto ng bayan. And yun lang kausapin yung prostitute before tabuyan sa kanila. Ito hindi lang kinausap ni Hosea ang prostitute na ang pangalan Gomer. He said 3 important words that blew them all away. He spoke to Gomer and he said, will you marry me? My gosh. He asked the hand in marriage of Gomer at that time. Gomer herself, almost literally, her jaws dropped. Are you kidding me? Ulitin mo nga, will you marry me? And to make the long story short, they were married. And then the Bible said they had 3 children. Nagkaroon sila ng 3 anak. Are you ready for this? Handa na ba kayo? They had 3 children. None of them belonged to Hosea. 3 anak nila, wala dun sa 3 si Hosea ang ama. Because according to the Bible scholars, if you would study the names given to them, it is implied na hindi si Hosea ang ama ng 3 ito. Ibig sabihin, habang sila ay nagsasama, kumbaga inahon ni Hosea si Gomer continues to be unfaithful and continues to hop from one man to another. Finally, umalis na rin sa hiya siguro si Gomer. At nung umalis si Gomer, tuwan-tuwa yung mga nagmamahal kay Hosea. Finally, ang kapal ng mukha nito, mabuti naman umalis na. Lahat na nagmamahal kay Hosea, ito ang sinasabi. But while Hosea was praying, God spoke to him again. By the way, kasi po prostitute si Gomer, she was caught and she was now handed over to be a slave. Ginawa po siyang alipin. Nagsalita uli si Lord kay Hosea, nagpa-prayer time na naman siya. And then the Lord said to Hosea, this is what I want you to do again. Why don't you look for Gomer? Search her from all places. Hanapin mo siya sa bawat sulok. By the way, si Gomer has now become a slave. I want you to get much money and I want you to buy her back. Bilhin mo siya pabalik. And then I'll ask you
to court her again. Ligawan mo uli. Suyuin muli. Smother her with flowers. And continue to bring her back to yourself. That's what Hosea did. Hosea was praying and he was saying, God, what else would you want me to do? Eat my shoe. Come on! Come on! Are you kidding me? But obedient as he is, that's what he did. And God spoke to him and he said, Hosea, yan ang kwento ng aking pag-ibig. Kahit itakwil, pagdaksilan, kalimutan, hindi nagbabago. God has not changed. There's nothing that you can do to make God change His mind about you. I'd like to end with my last story. Can we all stand up, please? Sino rito sa inyo ang mahilig sa video? Okay, pakitaas ang kamay. Okay, Maya? Okay. Yung iba kunyari pa, hindi nagtataas ng kamay. Pero kabisado naman yung mga number. Alam nila yung All My Life, 1152. Di ba, no? Tapos yung Bad Romance, 1657. Pero kung mahilig ka sa video, okay. You would not want to go to a place called Sing Sing. Hindi yan kantahan. Ang Sing Sing po ay isang lugar sa Amerika. Dito nakalagay ang isa sa pinakamalaking penitentiary. Isang malaking penal colony. Diyan itinatambak ang mga walang pag-asang kriminal sa Amerika. Yung mga halang ang kaluluwa. Yung mga pinsan ni Satanas, so to speak. Na kapag nagpunta ka raw dyan, isang bungkal mo lang, kung magjo-jolens ka, maaaninag mo na si Satanas. Yung ganun. Ganun yung lugar na yan. Bakasyunan ng mga halimaw. Si Louis Laws ang warden noon noong 1921. At si Louis Laws, meron siyang asawang napakaganda, ang pangalan si Catherine. At meron silang 3 anak na napakaganda, puro babae. 3. Lahat ng mga kamag-anak ni Catherine was telling her, never in your entire life ever set foot on that place. You wouldn't want to be there. At baka masinghot mo pa ang masasamang hangin na nandyan, maapektuhan ka. Kabi-kabilang paalala ng mga nagmamahal sa buhay. Ngunit, nung unang laro ng basketball game ng mga inmates doon, nandun si Catherine kasama ang kanyang mga anak nasa bleachers. They were shouting their hearts out to the top of their lungs, cheering for the inmates. Tapos nung nandun si Catherine, napansin niya, marami pala doon sa kulungan mga bulag. Araw-araw, ang ginawa niya, nag-aral siya ng Braille. At nung natutunan ni Catherine na magbasa ng Braille, every day as well, nagturo siya sa mga preso kung paano magbasa ng Braille, and they were educated. Habang tinuturuan niya magbasa ng Braille, ang mga inmates, napansin niya marami rin palang bingi sa loob ng kulungan, at dahil hindi masukat ang pagmamahal na nadarama ni Catherine ng mga panahon na yun, nag-aral din siya ng sign language. At nung natutunan niya ang sign language every day, she was teaching inmates, yung mga bingi, how to do sign language so that their minds can be liberated, lumaya ang kanilang kaisipan, kahit kaisipan man lang, maipahayag ang sarili. Araw-araw nakikita ng mga inmates ang pagmamahal ni Catherine. For the next 16 years, there was not a single day that they saw the radiance of Catherine's love. At ang pagmamahal ni Catherine, maraming buhay na binago sa loob ng kulungan. Nag-alala ng labis ang mga inmates dahil isang araw hindi sumipot si Catherine. This could never be. For the last 16 years, she's always here every day. Suddenly, she's no longer here. And they were scared. Something nasty might have happened to her. And they were right.
Nung araw na yon, si Catherine po ay nagkaroon ng isang malagim na aksidente. And she was not so lucky sapagkat si Catherine po ay pumanaw dahil sa aksidenteng ito. Mabilis kumalat ang malungkot na balita tungkol kay Catherine. Nagbakasyon ng asawa ni Catherine, si Louis, may pumalit yung kanyang assistant, naging yung assistant warden, pumalit sa kanya. At nung unang kinabukasan ng burol ni Catherine, yung assistant na yan na warden, kasi wala nga ang warden nasa burol, habang he was doing his usual rounds, the inmates were outside the prison cells. All of them were staring at the black iron gates. They were weeping. Salty tears were streaking down their wind-blown faces. Walang kumikibo, walang nagsasalita. Lahat basa ang mata ng luha. Kagulat-gulat ang naging desisyon ng warden. At the top of his lungs, he said, "All right, men, lahat kayo rito, maaari kayong lumabas ng selda at ng prison compound. Walang pwede magbantay sa inyo sa sobrang dami ninyo. But I'm giving you the opportunity upang bisitahin si Catherine in this very last moment. Just be sure, babalik kayo mamayang gabi." That must have been a stupid instruction. They pushed open the black iron gates, ang mabigat na dambuhalang gate. Walang kasamang escorts, walang kasamang guards na may bantay na may shotgun sa likod. They were free. Nagbigay pugay sa huling pagkakataon sa kanilang pinakamamahal na si Catherine. Pagkagat ng dilim, bago pumasok ang 8:00, ang mga halang ang kaluluwa, ang mga maiitim mang budhi, isa-isa, bumalik sa prison compound. None of them even thought of escaping. Nobody was even late. Tama ang hinala ng warden. Walang sino man sa kanila ang gagawa nito, sapagkat sila ay binago na ng hindi nagbabagong pagmamahal ni Catherine. This is what I've learned about God. Real love changes people. And the unchanging love of God changes people. Changes people's hearts. Friend, ito rin ang style ng Diyos. Hindi pananakot sa impyerno o parusa ng kamalasan sa buhay ang nagpapabago sa iyo. Ang kanyang tunay at dakila, hindi nagmamaliw at hindi nagbabagong pagmamahal. Ito ang nagpapabago ng buhay. Kung nais mong magbago ang buhay mo, you want the person to change his or her life, the trick is simple. Get that person to know and understand the unchanging love of God. And miracles will happen. Ituro mo sa akin ang isang banal na santo. Ituturo ko sa iyo ang isang tao na naunawaan ang hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos. Hindi nagmamaliw na pagmamahal. Faithfulness and holiness is simply a response that we make to the faithfulness of God. Ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay ang akin lamang tugon sa naunang pagmamahal ng Diyos sa akin. 1 John chapter 4 verse 10 says to all of us rather clearly, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Can you put your hand over your chest, please, and repeat this prayer after me? Panginoon, maraming salamat po. Hindi ka nagbabago. Sa gitna ng pabago-bagong panahon at mensahe. Kahit sa kabila ng pabago-bago kong sarili. Kahit sa kabila ng pabago-bago kong isip.
Palagi kang nandiyan. Naway mas makilala ko ang iyong katapatan. Nang higit pa sa pagkakakilala ko sa iyo ngayon. Baguhin mo po ang aking pabago-bagong isip. Pati na puso. Ng iyong hindi nagbabagong pag-ibig. Turuan mo akong maging tulad mo. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig sa aking puso. Overwhelm me with your love, God. Embrace me today. At ang init ng iyong pagmamahal ang magpapalambot ng aking puso. Ang magtuturo sa aking magmahal. Ang magpapabago ng aking buhay. And my heart will be of no choice but to love you with all my heart and with all my life. Naway maging tapat ako na tulad mo. Let me pray for you. Pwede pong pakitaas natin ang ating novena to God's love, and all together we pray for the dreams that God has whispered into our hearts. Lord Jesus, I pray for the dreams that were presented here today. Your love is faithful and unfailing. Jesus, hindi po nagbabago ang iyong isip, hindi ka nagsisinungaling, at hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa aming naniniwala na ito ang bulong mo sa aming mga puso. Itinataas namin ang mga pangarap na ito. You are faithful and true. And may we be faithful in responding to your leading, that we may live your life and receive your gifts. Thank you for answering our prayers that's written on this booklet.